So what's up mga badino? So magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa anong oras na padulong video na ito mga badino. So in today's video mga badi, gagawa tayo ng restoration ng Sony VX555 no. So ito yung niyang badi, pakita ko lang sa inyo. So bago natin simulan ang video, roll the intro muna para parang pro. Ito nga mga badi no, ito yung niyang badi, bali nilaban natin to mga badi kasi galing nga to sa Kalakal mga badi no, restoration tayo, wala na tong plywood badi. Ito yung naiwan niya badi no, itong cover, bali nilaban ko na to kahapon badi. So yan, tuyo na siya, na brush ko na rin to. So kasi galing Kalakal to badi, medyo parang dumit, talaga to, madumi talaga no. So yan, nalabahan na natin. So maganda na yung pag na yung Sony no. So yan lang muna ito. Ito yung sa cover ng speaker niya mga buddy no. So ito naman yung speaker niya. Buo pa naman yung speaker niya mga buddy. Wala pa namang butas. Yan, nilaban ko na rin yan. Hindi ibig sabihin linisan ko na rin ng trapo na basa tapos blower. Yan, tinanggal ko na yung plywood niya dito kasi walang plywood din na lahat dito. Wala nang plywood mga buddy no. So buo pa naman, thanks God no. Wala pa namang sira yan. Tinesting ko na rin yan sa tester natin. Okay yung continuity niya. So yan, yun yung niya, speaker niya. Ito yung sa cover niya mga buddy no. Ito naman yung main board niya mga buddy, power main board nyo, yung Sony yan. So wala siyang dito buddy, pinangahuyan ang pala to mga buddy no. Galing nga sa Kalakal to, sa Mambubuti. So ito wala siyang nakita, nalaban ko na rin to mga buddy, medyo malinis na siya no. Ito pakita ko sa inyo yung dalawang IC dito mga buddy no. Wala siyang dalawang IC dito mga buddy, pero okay lang buddy, may nakita naman tayong dyan sa diagram, yung number. Itong IC na to, isa, dalawa, sa FM to mga buddy no. Tuner yan, section. Tapos may siya dito, coil transformer yan. Bali dalawang coil transformer na wala, dalawang IC. Bali ang IC nito mga buddy sa LA dito taas, LA 1845. Tapos dito naman is LC7121. Pag hindi ako nagkamali no, yan. Pero meron tayo niyan buddy, hanapan natin mamaya no. So yan, pakita ko lang sa inyo. So yan processor niya. So ito yung niya mga buddy, main board niya. Tapos ito naman yung sa tape niya, tape deck. Tapos ito yung power amplifier niya. Yung power amplifier niya buddy no, sunog na rin yung STK niya. Ito, ang problema kasi talaga nito is protecto siguro no. Tapos sira yung amplifier niya, STK, kaya pinangahuyan na lang, tinanggalan na yung piyesa dyan. Buti na lang tuner lang tinanggal doon no. So ito naman ang nawala is STK. Yung STK nito is 442 130 ang STK nito. Ito nilinisan ko na rin yan. So nag-order nito ng STK nito mga buddy no, yung ampli STK nya. Tapos check ko na rin yung iba, yung 100 ohms niyan, may 100 ohms niya kasi yan dyan So okay naman, pinilitan na rin natin yung 100 ohms. Sira kasi 100 ohms yan, dalawa. Sa amplifier, itong mga buddy, amplifier section to mga buddy no. So yung STK yung wala, bali tatlo na no, dalawang IC dyan. Tapos bali apat na palang mga buddy, isang STK, dalawang IC, tsaka transformer coil, dalawa rin. So apat yung nawala no. So yan, okay. Tapos ito naman yung front niya mga buddy. Ito yung sa niya, control front niya no? Sa CD, ito sa CD to. Tapos ito naman yung ito yung mga pindutan niya sa front niya buddy. Tinanggal ko lang kasi nilinisan ko nga yung kaha. Ito, chop ng labas nito buddy no. Chop na. So yan, ito yung sa display niya mga buddy, nilinisan ko rin yan. Okay naman. So wala namang problema dito. May pa walang problema yan no. So ito yung display IC niya mga buddy no. So yan. So ito siya buddy, yung sa front control niya buddy no. So yan. Okay. So tapos ito naman yung mga buddy. Ito yung power supply niya. Transformer, yan. Ito
Bigat. Yan. Yan sa transformer niya mga buddy. Sa baba na to. Ang bigat. No? Transformer supply yan. Supply yan. Tapos ito naman yung mga kaha niya mga buddy. Ito yung model mga buddy, no. Ayan, kita yung model VX555, no. Ito, Sony VX555. Ito yung takip niya sa gilid mga buddy. Dalawa. Takip sa gilid, tapos ito sa takip sa likod. Ayan. So, mabuti kasi yan mga buddy, no. So ito na mga iwan natin mga buddy. May iwan rin tayo na ayos dito. Ito. Okay na to mga buddy, iwan to. Ayan, no. Okay na yan siya buddy, no. Ready for ano yan buddy, for sale na yan. Kasi galing din sa ano yan, junk yan. Pero hindi masyadong ano yan buddy, bugbog. Ang bugbog lang ito. Kasi yung ano niya is wala na. Medyo ano na. Kasi madali lang kasi ano yung plywood niyan. Anong tawag dyan, no. So ito meron din tayong for sale na rin yan. So ito sharp din buddy. Yung sharp din na dito buddy, kompleto buddy, no. Yan, no. Yan. Sharp yan. Ito yung ano niya, unit niya, head unit. Tapos may ano siya buddy, mayroon siyang surround, dalang surround din yan. Ito yung surround, no, yan, dalawa. Linisan na natin yung surround na yan. So ito yung pakita ko yung ano. Yan. So yung sakit na, hindi muna natin anahin, galawin. Tinitingnan ko lang, visual check lang muna tayo, you know. Okay namang amplifier IC niyan. Sticky din IC niyan buddy, pero wala siyang tunog. Pero pag may humming siya pag i-anoin mo yung in niya may hum. So okay yung IC niyan, walang problema, no. So saka na lang muna, may project pa tayong gagawin dito, yung restoration natin Sony na yan. Ito mga buddy, no. So ito mga buddy, may nahalungkat nga pala ako dito sa pyesa natin dito. Tingnan natin yung pyesa natin, no. May nalungkat akong IC dito na ano, gamit na rin to. Pero okay pa to mga buddy. Galing din to sa junk, no, yung IC na to. Yung LA1845. Meron tayong ano dito mga buddy, no, mga transistor, mga kapasitor. Ito mga bago to mga buddy, no. Kapasitor yan. Yan. Yung value nya. Tapos ito rin transistor to. Yan. May transistor rin tayo. Bago rin yan. Mayroon transistor rin to. Iba-ibang value yan, no. So ito rin, may mga push button tayo dito na ano. So may nakuha tayong IC dito mga buddy. Dito ata may nakita ko dito, no. So ito mga buddy, no, may nakita tayo dito. Ayan. Sa ito LA AA 1845 ito. Makasama na to. Tinabi ko na kasi ito buddy. Makasama kasi itong dalawa buddy. Itong LA LC72131 at saka itong LA, magkasama yan sila. LA 1845 sa ano to, sa signal to, sa AM FM tuner. Sa tuner to, no. Okay, ilagay ko lang muna siguro ba din, hindi ko na bibidyo ang paglagay ba din yan. Ito dito. Dalawang IC yan. Hindi ko na bibidyoin yan ba din, no, paglagay. Okay. So ano ba din, tawag ito, susolda ko lang muna to. Tapos ito troubleshoot kung may problema pa bang iba. Sana wala ng problema, no. Kasi ang hirap mag-trouble nito mga buddy, no. So yan, isisahin natin yan pagkatapos lagay ng IC, no. Paglagay na ng IC natin yan, pag malagay na natin yung coil, malagay na natin. Kasi yung STK niyan buddy, in order ko na. Tama naman yung in order ko na STK na yon, kasi ni-search ko sa Google yung diagram niyan, yung ano niya, model niya. So yun yung STK, no. So ilagay ko lang muna to buddy, tapos ilagay ko na lahat kung ano man, tapos mag-restoration tayo ng ito, speaker. I-restoration, ilagay natin ng soundbox yan. Problema nga ako dito buddy, kasi pag ano, no, hindi siya pa ano, straight. Pag ano yung ano niya, magawa tayo ng 45 dito sa dulo. Kasi hindi nga siya straight, may pag ano, may pa curve siya, no? Sige, okay.
So yan buddy, nilagay na natin yung IC. Ito, dalawa. Isa tsaka ito. Okay, nakikita ko lang dito sa likod. Yan. LC2131 tsaka LA1845. Malinaw. 1845 yan. Okay. So tsaka transformer na lagyan na natin. Coil transformer ng IF yan sa FM AM. So yan ang buddy, nalagay na natin. Buddy, symbol muna natin to dito, no. Itong front control nya, no. Display, no. So dito natin muna, symbol muna natin dito. Yan. Yan natin lagay muna. Habang hinihintay natin yung pyesa na darating, install muna natin yun dyan. Dito. Itong board na to, lagay muna natin dyan. Okay. Sinulda ko nga pala itong mga buddy, yung the display niya kasi nang open na yung iba, oh. Dami nang open, oh. Saka yung connector niya dito sa mainboard, papuntang mainboard yan, motherboard, oh. Sinulda ko na rin kasi marami ng mga lost contact, oh. Yan ang problema pag sa katagalan, ano. Lost contact na. Gaya niyan, oh. Yung isa dyan. Sana makita, kuha tayo ng pangtusok. Ito, gaya nito, oh. Tingnan nyo, ito, tingnan nyo. Medyo hindi kita sa camera, no. Pero pag dito sa nakikita siya mga buddy, na-open. Kulang na ng solda kasi katagalan lang, So marami yung susolda yan, pero yan ang importante. Yung natin, unahin natin. Tsaka na yun pag yan, ito yung importante yan para papuntang mainboard dyan, no. Sinolda ko na, tsaka dito sa display. Okay, so time lapse lang pa rin tayo. So mga buddy, install na natin buddy, nilagay natin sa kanya dito, sa tawag ito, plate niya, no, base plate niya, nilagay na natin yung transformer. So hindi pa nakakonect yan mga buddy, no. At ni-repair ko na rin yung tape niya mga buddy, kasi naputol yung niya, goma. So buti may extra tayong goma dyan, no. So yun, baka magamit pa ito ng customer natin pag ibenta natin ito, no. So yun, nalagay na natin buddy. So hinintay na natin yung STK na amplifier IC nya. Kaso gusto ko sana i-testing itong mga buddy kahit para titingnan natin kung wala na ba bang problema, kung nagdi-detect na ba yung FM nya, kung may FM na ba siya, may power na siya, no. So buddy, lagay lang muna natin to kahit walang STK itong mga buddy. Ito dito yung STK nya buddy, dito. So lagay lang muna natin to ganon, tapos yung motherboard dito, ito yung motherboard nya. Lagay lang muna natin yan ganon, no. Testing muna natin kung pag ganun pala, baliktad, pag ganun. Yan, testing muna natin to, symbol muna natin mga buddy, no. Tapos i-testing muna natin kung okay siya, kung gumagana na yung FM nya. Pero walang sound yan kasi walang STK, no. Pero titingnan natin kung hindi na protect or pa ba, may problema ba o no. Kasi pag darating na yung STK, okay, kung okay na siya, so salpak na natin yung STK dito. So at least na testing na natin, paganahin, no. So paganahin muna natin ito buddy, symbol muna natin, no, kahit na walang STK. Okay, time lapse lang tayo.
Yun mga buddy, no, na-install natin, no, assemble na pala natin, no, mga buddy, no. So yan. So ito, nilagay ko tong cover buddy kasi nandito yung ano niya. Ayan, no, papuntang dyan. So kailangan na natin ilagay ito, no. Kasi nakakonect yung AC dito. Supply ng AC yan. Tapos yan, outlet, papuntang outlet yan. So yan. Wala mo ng STK IC ampli. Try natin kung magpa-power on siya mga buddy, no. Tingnan natin kung mag-display at saka lalagyan na natin ang antena kung okay ng FM niya, kung tama yung IC na lagay natin, kung hindi sira yung IC na lagay natin. Ano, testing natin, power natin yan. Okay. Tripod lang tayo kasi walang tagahawak na ano. Wala yung cameraman. Camera woman pala. Yan. Okay, so try natin, plug in na natin. Plug in natin, kailangan natin ng adapter. Adapter dito, meron. Ayan, lagyan natin ang adapter. Lagyan natin ang antena yan. Kung may FM na papasok, makita naman natin dyan sa, ano, sa display nya, no? Okay, plug na natin. Ayan, pitik niya relay. So may demo na siya mga buddy, no? Okay, may demo na mga buddy. So pa-power on natin kung papasok sa power on siya kasi yan, display demo pa yan, no? Display demo pa. Okay, power on natin. Yun. Power on. Okay. So tingnan natin yung FM dito kung may FM. Volume yan. So wala siyang FM. Wala siyang tuner, no? Tayo dito. Ayop to. Wala. Walang FM. Walang FM ba din? Kailangan natin ano? Yung FM nito. Meron na nga 91.9, 94.9. 95.7 So walang FM pumasok. So hindi siya nag-protect. So okay siya. So yun buddy, walang FM na pumasok, no. Makita naman natin yan pag may pumasok na FM. Pakita ko sa inyo, no. Yan, no. So wala siyang display dito na ano, signal. Kasi pag naka-receive ng FM yan mga buddy, may signal yan. Yung equalizer signal niya. So yan, wala siyang ano mga buddy. Wala siyang signal na receive sa FM. So palitan natin ulit yung IC, no. Troubleshoot na naman tayo nito ngayon. Mananap to. Search natin, auto. Dapat hinto yan pag nakadetect yan mga buddy, no. So yan, hindi siya nakadetect, hindi siya uminto. Dapat pag nakadetect ng channel yan, uminto yan. Wala, so ibig sabihin wala siyang sasagap na signal ng FM. So okay, so papalitan natin ulit yung IC siguro nito, or baka sira yung IC na lagay natin, no. Itong dalawa na IC na to, itong IC na to, tsaka yung ito, yung LA 1845, ito LC 72131 to. So yung sa kabila palitan natin yung LA, yung sa tuner talaga yan. So yan buddy, troubleshoot natin ulit to. Pagod naman, sige, para maayos natin to. So ipopost ko muna yung video para mag-troubleshoot tayo ulit sa FM. Tapos ito test natin ulit, no. So yan, i-troubleshoot natin yung FM. Walang FM talaga, nasagap. Okay. So ito mga buddy, no, dumating na mga buddy yung STK natin. Hapon na dumating. Mag-alas 6 na dumating, no. So bukas na natin to ma-install. So okay, ibati na natin, unboxing natin to. Tingnan natin yung ano. So
Tingnan natin kung tama, no? Okay, sana walang sira, no? Ito siya mga buddy, bulok. So ito yung in-order natin na STK buddy, no? Tingnan natin yung number. Kung tama yung number, okay, tama yung number. STK 442-130, no? So yan. So bagong bago siya, no? So ayusin muna natin yung FM nyan. Yung FM nya ayusin muna natin, tapos tsaka natin ilagay ito kung okay na, no? Kung may FM na, lagay natin yung IC na yan. Okay, troubleshoot muna natin tong ano nito, FM nito, yung IC. Pilitan muna natin yung IC ng FM. Pag okay na yung FM, tsaka natin lagay ang amplifier na STK. Okay, so ayan mga buddy, no? Ito yung IC, tanggalin natin. LA1845 ito, itong IC na to, at saka dalawang transformer coil. Ayan, pakita ko lang sa inyo, no? Yan, ito transformer coil, tanggalin natin to, palitan natin yan, dalawa na yan. Tapos yung IC na LA 1845, yan, tanggalin natin yan, palitan natin yan para yung isa dito, yung LC, hindi natin palitan to. Ito yung sa tuner, palitan natin. Okay, palitan natin muna yan. Hanap natin ng kapalit. So ayan bali, no? Ito yung pinalit natin, ito yung tinanggal natin bali, no? Dalawang transformer coil sa FM AM. Tapos yung IC LA 1845. Yan. Ito. So hanap tayo ng pamalit niyan, dalawa, tatlo. Okay. Mga buddy, no? So pinalit natin ng IC, no? Ito. Yan ang pinalit natin ng IC, no? Ito siya. IC at saka coil transformer yan. AM, FM. Ito yung sa FM. Ito naman yung sa AM, no? So ito yung sa tuner IC, no? LA 1845. So yan, nilagay na natin. Ito. So yung isa hindi na natin panalitan, no? Ito lang. Try na natin ngayon mga buddy. So yan, saksak na natin para makita natin kung may FM na ba, no? So nilagyan natin ng antenna yan, wire lang ilagay natin. Yan. So yan, saksak na natin, no? Yan. So okay, may demo na siya, no? Sound demo, ano niya, display demo. So i-power on natin. Yan, power on. So yan, meron na siya mga buddy, oh. Kita niya. Ito yung sinasabi sa inyong ano, signal niya. So yan, naka-stereo siya, naka-tune. Yan, pawala-wala yung stereo niya. So ito naman yung auto na ano, selecto natin. Tingnan nyo, pag long press natin yan, yan, tumatakbo siya. Yan, pag nakahanap siya ng ano mga signal is hihinto siya. Di tulad nung kanina, hindi siya humihinto, no? So yan, ayan, humihinto siya. So may signal siya na sagap, no? So yan, ano natin ulit, long press natin. Yan, hihinto naman siya ulit. Ayan. So kumpirmado na mga buddy, no? So may ano na siya, signal na lumalabas. So okay na siya mga buddy. Okay na yung FM niyan. Okay na yung FM. So ilagay na natin yung STK na to. Itong STK na to, ilalagay na natin to para may sound na siya, no? Para may sound na siya. Kasi wala pa siyang sound. Kasi wala pa tong STK ampli. Ito, pag meron na to, ito yung tutunog na, no? So ilalagay na natin to mga buddy. Okay, kasi may FM na siya mga buddy, oh. May FM na. Okay, so yan mga buddy, no? Sinolda ko muna yung amplifier board niya buddy, kasi ang daming mga open na ano, cold soldering. So sinolda natin ulit kasi ano nga. So ito yung heatsink niya buddy, no? Sa STK. Ito lang na iwan, eh. Wala na yung STK. So ito yan na yung naiwan niya.
So okay, yan, symbol na natin, lagyan natin yung sticker, lagyan muna natin ng ano yan, Mecha insulator, no? Lagyan natin ng ano, para hindi siya ito yung ano, ilagay natin dyan, paste niya, lagyan natin para pag-iinit, no? So kailangan may ano yan. Okay, so time lapse tayo ulit. So ayun mga buddy, no, nilagay na natin yung bagong sticker natin, 442130, no. So yan, so symbol na natin para matesting natin itong buddy. So sana wala na problema, no, kasi mahal yung sticker na yan mga buddy, no. Sugal tayo dito. Okay. What's up mga buddy, no? So magbabalik tayo. So yan, nalagay na natin yung IC na sticker mga buddy, no? Nalagay na natin sa heatsink nya, no? So yan, nalagay na natin at saka nalagyan na rin natin ng cover yan, back cover, no? So lagyan na rin natin ng antena. Yan, titesting natin na ngayon to. Yan. Yan yung antena natin, yan. So okay, titest natin, tingnan natin kung walang short tayo dito, no? Para sigurado tayo, kasi mahal yung sticker natin mga buddy. Basta-basta yung sticker na yan. Yan, ang disadvantage kasi pag sticker buddy is pag nasira yung isang channel, sira na lahat, no? Di tulad ng transistorize. Okay, so check natin kung walang short, no? So wala naman, okay naman buddy. So okay, titesting na natin kung magsa-sound siya, no? Okay, kukuha lang tayo ng soundbox speaker dyan. Kahit walang ano yan, plywood, ano naman na, testing natin kung tutunog, no? So yan buddy, lagyan natin ng speaker yan, no? Lagyan natin ng speaker dito, din connect itong dalawa na to. Ay kagat pa ng mga ano to, kagat ng mga daga, pero wag lang natin i-short kasi hindi pa naman final yan, papalitan ito ng bago to. So yan, nakakonect na siya mga buddy, no? Yan, isa lang muna gamitin natin, isa lang muna, no? So okay, cover na natin. Kinakabahan tayo dito, anak ng titing ka. Okay, cover natin. Yan natin dito. Kinakabahan tayo dito mga buddy. Okay, so i-power on na natin. Tingnan natin. Yun. Yun, tumunog na mga buddy. Yan, FM yan buddy, no? Tumunog na. Huwag lang natin ano yan buddy. Huwag lang natin kasi copyright tayo. Huwag lang natin patagalin yung FM. Maka-copyright tayo nito. Lalagyan pa natin ng Bluetooth yan mga buddy, no? Para hindi tayo mag-copyright sa Bluetooth kasi doon tayo kukuha ng mga remix, mga NSC, NCS, no? So yan, tumunog naman siya. Pag ano natin ulit, volume natin ulit, no? Volume natin ulit para marinig nyo yung ano. Yan. Once playing pure and white. Yung mga buddy, narinig nyo. So hininaan ko ulit para hindi tayo mag-copyright. Okay, so successful yung ano natin buddy, no? Lagay natin ng STK. So tumunog na siya yung AM, FM. So ibig sabihin okay yung STK na nabili natin mga buddy, no? Okay yung number at saka yung ano niya, wala namang damage, no? Tumunog naman at sana tatagal, no? May tip din ako dyan sa mga STK mamaya kunti, no? May tip ako dyan sa mga ganyan.
Ayan, okay. Okay, so tumunog na siya. So lalagyan pa natin tong Bluetooth. Bukas na si Rumbadi kasi gabi na, oh. Ay, gabi na. So yan, Bluetooth na natin bukas to. So ibig sabihin okay na yung ano niya, amplifier niya. Hindi na siya nagpo-protect kasi pag sira yan, magpo-protect yan, buddy, pag masira yung sticky, no. So yan, okay naman siya. Yan na muna. I-off muna natin, no. So okay, buddy, successful yung sticky natin Tomorrow. Okay, buddy, so yan, nalagyan na natin ng Bluetooth to, mga buddy, no. Yan, ito yung nilagay kong Bluetooth, mga buddy. Ito is sa battery. Tapos ito sa supply natin, mga buddy, no. Sa battery ito, itong dalawang block. Tapos ito naman is left and right channel yan, buddy. Dito natin kinuha yung left and right channel sa MD. Dito. Yan, MD yan. Dito yung nakakonect, no. Yan. So supply naman dito, mga buddy, is kumuha tayo ng 6.5 volts dito. Bali yung Bluetooth natin, buddy, sa 3 to 12 volts to. So kumuha tayo ng 6 between ano, no. So yan lang, mga buddy, pwede kayong mamit ng 3, 3.5 hanggang 12. Wag lang ilampas ng 12, no. 11.8 okay na yan. 11.9, no. So yan pala yung Bluetooth natin, mga buddy. So ito, pakita ko sa inyo, may isa pa ako dito, yan. Ito yung Bluetooth natin, mga buddy, no. Ito, bago pa to, mga buddy. So pakita ko lang, binuksan ko na kasi ito, tinisting ko lang. So yan. So ito yung Bluetooth natin na bagong, buddy. So pag gusto niyo bumili nitong, buddy, is nasa description yung link, buddy. Lagay ko sa description, no. Ilagay natin sa description yung link kung gusto niyo bumili ng ganito. Maganda itong ganito, buddy, gamitin, no. Kasi nasa loob lang siya. So professional talaga ang labas, no. Hindi ako gumagamit nung ano, mga buddy, yung ganitong klaseng Bluetooth, mga buddy, oh. Mga ganitong klaseng Bluetooth. Ayaw ko ganitong gumamit ng mga ganito. Kasi magbubutas ka pa niyan. Siyempre, pag ilalagay mo sa mga ganito o saan mo may gustong ilagay, magbubutas ka pa. Ang pangit, unprofessional tawag doon, no? Ayaw kong ganun, pangit. Kasi magbutas ka dito. Halimbawa, dito sa likod mo ilalagay yan, magbutas ka pa ng ganyan, no? May mga ganito mo gumagamit na nakita ko sa mga YouTube, no? Pero ang pangit tingnan, unprofessional. Wag lang kayo magalit, mga buddy, no? Pero para sa akin, mga buddy, sa unprofessional. So ito is napakaganda. Takpan yan, hindi nakakita. Tapos sili ka lang dito sa MD kung saan gusto mong ilagay, sa auxiliary or saan gusto mong ilagay yan, no? Sa loob lang siya. So napakaganda, napakalinis, napakaganda, at saka napaka easy lang yung connection, mga buddy. Sa mga newbies, kahit newbies, alam na alam niyo to, no. Yan, oh, negative positive. Yan, battery. Tapos dito naman sa out, LR. So yung ground, wag nang lagyan yan, yung gitang ground, kasi may ground yan dito. Isang ground lang yan, okay na yan, no. Yung ground yan, kumuha tayo dito sa negative. So ganyan lang ang connection sa Bluetooth, mga buddy, no. So successful naman yung sticky natin, tumutunog naman, wala namang problema yung sticky natin, na testing na natin, no. So ngayon iti-test natin ulit sa NCS, no, dito sa ating box. Ito kasi may tip ako sa inyo mamaya saglit, itong sticky, about sticky, no. So yan, ito yung ano natin, pa-drive natin yung sa kanya talagang box, no, speaker, sa kanya talagang speaker. Okay, so yan, testing muna natin saglit. Ano natin ng Bluetooth, wag tayo sa FM kasi kanina sa FM tayo baka ma-copyright tayo, delikado tayo, no. Masayang yung pinaghirapan natin, mga buddy, pag sa FM tayo, no, ma-copyright lang. So dito tayo sa NCS, sa Bluetooth, dito tayo kukuha, no, mag-Bluetooth tayo dito para hindi tayo mag-copyright, para mapatunayan na natin na tumutunog yung speaker natin, na okay yung sticky na amplifier, no. So ganun lang, mga buddy. So testing na natin. Yan, buddy, kumuha tayo ng iPad yan. Ano lang natin to, mga buddy, no, yung iPad natin, punta tayo sa settings, katulad din ng cellphone, mga buddy, normal, no. Yan, punta tayo sa settings. Bali, in-on ko na to, buddy. Naka-demo display na siya, no. So power on na natin. Yan, naka-power on na siya, mga buddy, no. So naka-FM siya. Huwag natin yan ng FM. Dito lang tayo sa MD, dito selection. Ayan. Ayan, naka-MD na siya, mga buddy, no. Diyan natin nilagay yung Bluetooth, buddy. MD video, no. Ayan, so umiilaw na siya, mga buddy, yung Bluetooth natin. Yung Bluetooth natin umiilaw na, no.
So ready for pairing na yan buddy. So okay. So yan, ready for pairing na yan mga buddy, no? So okay, so pupuntahan tayo dito sa settings. Yan, Bluetooth. Iwan natin yung Bluetooth, no? Yan. Tapos ito buddy, ito yung pangalan niya buddy. XFWBT. So yan yung ano natin i-connect, no? So yan, connected na siya mga buddy. So ngayon punta tayo sa dito YouTube. Punta tayo sa YouTube, no? Yan, play na natin yan. So wag muna natin ang advertise. Wag muna natin kasi may advertise. Wag muna natin yan anuhin yung advertise na yan. Skip yan. So yan, volume na natin mga buddy, no? Kasi hindi pa naka-volume to. Tingnan natin dito kung naka-volume na siya. So yan, full volume, no? So makita natin dito sa MD mga buddy, volume na natin to. So yan, tumunog na mga buddy, no? Number 10, 11, 12, yan. 20. So 20 yan mga buddy, no? So ito. So yan buddy. Okay, tumunog naman, no? So napakagandang tunog talaga tong Sony buddy, no? Kahit wala pa siyang plywood, marinig mo talaga yung tunog niya, no? Ang ganda, no? Pag Sony talaga. So yan, okay na siya mga buddy. Ready for takip na to. Lagyan natin to ng DVD. Ito yung DVD niya mga buddy. BCD pa pala to buddy, BCD. Yan yung BCD niya. Okay, so ito mga pala diagram ng ano mga buddy, Aiwa component din yan. Pero okay, ito na. Ito yung lagay natin dyan sa ano. Tapos takpan na natin. Lagyan natin ng DVD deck. Tapos takpan na natin, no? So okay na yan siya mga buddy. So next gagawin natin yung box niya mga buddy. Ito. Yung box niya, lalagyan natin ng plywood yan, no? Yung box. Sorry, yung speaker niya. Yung speaker niya, lalagyan natin ng box. Lagyan natin ng plywood. Okay. So okay na lahat mga buddy, no? Gumana na lahat. Successful yung lagay natin. Okay? So okay na siya mga buddy, na lagay na natin ng ano, SDK niya, na orderan natin ng IC, FM at saka yung Bluetooth na rin. Lagyan natin Bluetooth kasi walang Bluetooth pa to, pa naman ni Ramos itong mga ganito mga buddy, no? Pero alam mo yung buddy, sa era ng 90 buddy, itong pinaka the best na experience ko sa mga component, no? Napakaganda talaga ng tunog nito mga speaker niyang ano, hindi kagaya ngayon, no? Okay naman siguro yung ngayon, pero mas nagusto ko pa yung era ng 90s sa mga ganito. Kaso sa panahon ng 90s kasi wala pa tayo, nasa mga 20,000 to mga ganito, 15, 10 to pataas, panggang pataas, no? So hindi tayo maka-afford pa rin masyado. So pero napakaganda talaga ba din yung ano nito, mga ganito. Di tulad nga, no? So may iba naman siguro gusto niya yun, pero may iba rin alam kong out there, no? So may iba rin may gustong ganito talaga yung ano. Pero wala na tong era nito buddy. Tapos ng era ng mga ganito. So yung mga bago na naman, yung mga ano na, yung mga box na ano, yung maliit na amplifier na lang na may box, no? So yan. So ito, nabuhay pa natin yung patay mga buddy, no? So wala na talaga ito kasi junk na to. Yan, nabuhay natin, no? So yan, ano pa natin to, mapaganda pa natin pag may box na talaga siya. Ayan, nalagyan natin ng box.
So okay, that's it. Tip natin dito sa STK mga buddy, no? Yung STK kasi mga buddy is ano yan, integrated circuit siya. Bali IC yan sa mga buddy, no? So hindi siya transistorized. Pag masira once kasi yung STK, kahit yung isang channel, lahat palitan mo na kasi integrated circuit ngayon. So hindi tulad siya ng transistor, pag masira yung left channel o may diferensya yung right channel, is yun lang papalitan mo, yun ang marirepair mo siya. Pero pag STK hindi mo ma-repair mga buddy, no? Ibig sabihin disposable siya, bibilan mo siya ng bago, no? So may nabasa nga pala ko sa comments mga buddy is ano, isang oras lang daw tong ganito na STK, na itong number na to na STK ginagamit niya, sira na agad. Tako mga buddy, no? Tapos sinisisi niya dun sa sealer ng mga ganito mga buddy. Nabasa ko sa comment lang yung mga buddy, no? Bago ko binili kasi ito buddy, binasa ko mga comments. So kukunti lang bumili nitong buddy kasi nga walang masyadong bumili siguro, or mahalan sila kasi wala na ring hira ng mga ganito mga STK. Kagaya ng sabi ko sa inyo, mga transistorized na yung mga amplifier ngayon, no? So yun, nabasa ko sa comment na isang oras na ginamit niya, sira na. So tapos sinisi niya dun sa sealer, no? Mga buddy, sabi ko lang huwag kayong tulonggis, no? Kasi pag mga tulonggis kayo, wala kayong masyadong alam sa mga electronics, tapos dada kayo ng dada, no? Sinisisi nyo yung kasalanan nyo. Kasalanan nyo yung buddy, hindi kasalanan ng sealer, no? Tapos sinisisi nyo doon, binagsak nyo doon, no? So huwag kayong tulonggis yung mga buddy, no? Alam ko yung amplifier board mo is may problema yon. So yun, kung yung amplifier board mo mga buddy is may problema, 3 minutes lang yan, 5 minutes, sira na agad yan. Kahit pa anong original ilagay mo dyan mga buddy, kahit isang sako pa na original ilagay mo dyan. Pag may problema talaga yung amplifier circuit mo doon, yung nilalagyan ng STK na yon is may problema yon, nag-overvolts ba siya, may shorted ba, siguradong 2 minutes, 1 minute, ubos na, tapos yung isang sakong ano mo, original na STK mo. So wag kang tulonggis mga buddy, i-check mo muna yung ano doon, kung wala ng problema doon mo bago siya bibilhan. Huwag kang bibili agad na hindi pa ma-sure, no, na may problema. Pero huwag mo ikabit agad kung may problema pa. Suriin mo maayos, isa-isahin mo kumare, ihisahin mo siya, pagtsagaan mo kung gusto mong hindi masunugan. Yun ang ano ko sa inyong buddy, no. Okay, pag nalagay mo na siya buddy, wala siyang problema. So smooth na yung transaction niya, smooth na yung out niya, smooth na yung output niya. So next, wag mo lagyan ng ibang sound box or ibang impedance ng ano, or wattage ng ano niya, kaya niya, or kasi mga ganito mga buddy is may ano yan, lahat naman siguro kahit amplifier, no, kahit mga ganito may rated yan, may rating yan siya kung anong kailangan niya doon. Lalo sa mga ganito component, may nakalagay yan sa likod na ano, ganito lang yung kaya niya, ito yung ilagay mo ng speaker, ganyan, etc. So ngayon, pag ilalagay mo yan dun sa malaking box na yan, nilagyan mo ng 1,000 watts, nilagay mo doon, malaking mga 15, 12, siguradong bibigay talaga yon yung STK mo. Kahit na okay yung amplifier board mo doon, ibibigay talaga yung STK mo. Kasi nga wala na siya dun sa kaya niyang anuhin. Di ba? Intindihan niyo mga buddy. Huwag kang tulonggis kasi ganyan, ano nga, isang oras lang yan, huwag kayong bumili ganon, isang oras lang gamit ko, sira na agad. Eh siguro may sira yung problema yung amplifier board mo, or nilagay mo dun sa ibang speaker. I'm sure ganon ang nagawa mo, nilagay mo sa ibang box yun. Okay, so ako magti-testing ako ganito, lalo na sa mga STK, hindi ko talaga ipa-drive ng ibang ano, driver. Hindi ko palagay ibang driver, ibig sabihin yung speaker. Hindi ko talaga nilagay dun sa ibang speaker yon. Sa kanya talaga ito. Ibig sabihin kung nawala itong ganito, halimbawa, tanong, kung paano boss kung nawala yung ano, speaker niya, ganon, wala yung soundbox niya. So basahin mo dun sa likod kung anong nakalagay dun, 50 watts, o halimbawa 50, 250, o 200, tapos impedance 8 ohms to 6 ohms, o ganon. Yun may nilagay mo, di ba? Yung diameter, wala nang diameter na yan. Huwag mong ano yan, di 15 yan, kung kahit di 20 pa yan, di sa 8 inches yan, kung ang rating siya is 100 lang siguro. Yun lang pag-alam ko, no? Kung 100 watts lang, 100 watts lang siya. Okay? So, huwag mo naman, siyempre, hindi mo nang lalagyan ng di 15 itong mga ganito, mga di 12, no? Ang standard din kasi ito, 8, 6.5 ngayon to. Ito, mga 6 lang to, 6.5, no? So, may ano, malaki pa ito, 8 inches, no? Yan. Ito.
Kita naman siya sa camera. Yan, so yun lang. Yun lang ano mo. Pero pag may ganito ka, may kasama kang soundbox, eh doon mo nalagay syempre. Wag ka nang mag-attempt na ilagay mo sa iba, no. Wag mo nang gawin yung ganun. Tapos kung masiraan kayo ng IC, sisi nyo agad doon sa ang sinisisi yung katangahan nyo eh, yung katangahan nyo nilagay mo doon, tinapon sa iba, no. Wala ganun ba din, no. Okay, sana mag-red sa akin, no, pero prangkalan tayo mga buddy, no. So yan, straight to the point tayo. So yun ang mga buddy, yun ang tip ko sa mga STK users, yung mga STK na hindi pa alam, no. So pero ngayon wala na masyadong STK siguro mga buddy kasi mga transistorized na mga IC, may mga IC na yung maliit na rin, hindi na STK. So yun lang mga buddy, ano pa ba? Wala na tayong review, no. So abangan nyo yung next vlog ko mga buddy sa ating paggawa ng DIY na ito. Lagyan ka sa atin ng plywood to, no. Kasi wala tong plywood. Ayan. Ayan. Walang ano to mga buddy, no. So lalagyan pa natin to. Abangan yung next vlog ko nito buddy. Lalagyan natin ng plywood to. Lagyan natin ng box. Gawin natin box. So mahirap to kasi may kurbada dito. Hindi siya flat, no. Nailagay mo lang ganun. May kurbada kasi dito buddy, oh. Kurbada kasi yan. 45 tayo dito. So yun lang mga buddy, please abangan nyo yung next video ko na DIY natin, gawin natin box yan. So thank you for watching, please subscribe for more video like this. Sa mga napadaan, please subscribe. Nag-unboxing nga pala tayo, nagre-review, syempre nagre-repair. So yun lang, mga sound check yan ginagawa natin ito. So hindi naman tayo magaling na lalaki na marunong talaga na masyado. So yung sinishare ko sa inyo, yun lang yung base natin sa kalaman natin, yung mga experience natin. Okay? So nasa inyo pa rin ang desisyon. Okay, so yun lang lahat mga buddy. Thank you for watching. Please subscribe. Kung may katanungan kayo mga buddy, please comment lang sa baba. Sagutin natin agad-agad yan. Okay, so yun lang mga buddy. Thank you so much for watching. God bless. Peace out. Bye-bye.